Kamusta mga ka-Dear Sir Paul? Ako si Basilio. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ko ito at ng dati kong kumpare. Sa pagkakaalala ko ay kabuwanan yun ng Oktubre. Araw yun ng Miyerkules, pasado 10:00 na ng tanghali. Nagkataong abala ko sa pagbabalat ng kamoting kahoy ng tanghaling iyon nang mapadaan si kumpare kong Noel. Hindi ko lamang ito kumpare dahil kapitbahay ko rin ito. Natigilan pa ako nang mapansin ko na may hawak na namang 5 bote ng birang aking kumpare. Kaya kaagad akong lumapit sa bakod na siyang nakaharap sa pagitan naming dalawa. Oh pare, masyadong maaga naman yata yung inuman natin ngayon ah. Oo naman pare, tagay na tayo. Aba, mukhang good mood ka yata. May nangyari ba? Oo. Nanalo kasi ako sa sugalan kagabi. Higit 2,000 kaya ayun. Inutusan ko kanina si Mrs. na mamalengke at bumili ng 1 kilong pansit tsaka pandesal. Pampulutan pare. Ganun ba? Mabuti ka ba pare? Paano, alis na ako? Pupunta muna ako kay Pablo. Diyan ka na muna sa pagbabalat mo ng kamoting kahoy. Napailing-iling na lamang ako nang makaalis sa harapan ko si Noel. Sinundan ko pa ito ng tingin hanggang sa unti-unti itong lumiliit sa paningin ko. Aaminin ko, may bahagi sa akin na nainggit sa kumpare ko dahil gagawa nitong magsaya at magliwaliw. Halos araw-araw na lamang kasing napakaswerte ng buhay niya. Hindi kagaya ko na marami pang gagawing trabaho sa bahay at hindi man lang makapagsaya. Malalim na lamang akong napabuntong hininga. Saka ko muling binalikan ang naudot kong pagbabalat ng kamoting kahoy at eksakto namang nakabusangot na lumabas ang asawa kong si Imelda na nanggaling pa sa kusina. Napansin ko rin na halos hindi maipinta ang mukha ng asawa ko. Lalo pa nang dumako sa mga kamoting kahoy ang binabalatan ko. Nagtangi sa mga ngipin nito at napayuko mang kamao. Hoy lalaki! Abat magdadalawang oras ka na riyan sa ginagawa mo hindi ka pa rin tapos? Ano, hinihintay mo pa bang lumabog ang araw bago mo yan matapos? Ano ka ba naman Imelda? Kung hindi mo lang sana ako inutusan kanina na magsibak ng panggatong at umigib ng tubig malamang tapos ko na ito. Abat sumasagot ka pang lalaki ka ha? Pilisan mo nga riyan, tapusin mo na. Daig ka pa ng isang pagkong kumilos. Mabibigat pa ang mga paa ni Imelda nang muli itong bumalik sa kusina. Samantalang naiwan naman ako sa labas at nagpatuloy pa rin sa pagbabalat ng kamoting kahoy. Halos 5 minuto din ang inilaan ko sa pagbabalat ng mga kamoting kahoy. At nang matapos ay saka ko dumiretso sa kusina bago bumalik sa sala. Naabutan ko pa nga ang 6 na taong gulang kong anak na si Leo na nanonood ng palabas. Na halos hindi pa makita ang programa dahil puro static lang ang screen. Ayusin ko lang yung antena sa bubong anak. Sumigaw ka lang kapag malinaw na ang TV. Sige tay. Ano, malinaw na? Hindi pa po eh. Teka, ayan, ayos na po itay. Malinaw na po. Nang muli akong makababa at makabalik sa sala, ay diretso ako nagpahinga sa pahabang upuan nila. Nanood ako ng TV hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nang sumunod na araw, hapon yun ng Huwebes, kakauwi ko lang noon mula sa construction site na pinagtatrabahuhan ko. Nang mapadaan ako sa mga kumpare ko na masayang nag-iinuman sa mismong harapan ng bahay ni paring Noel. Oh paring Basilio, kamusta ka na? Kakauwi mo lang ba? Oo pare. Eto, pagod na naman sa trabaho. Kanina pa kayo dito? Mukhang napagay hatang inuman nyo ah. Alam mo bang nanalo na naman sa sugalan nitong si Noel? Kaya nagaya na naman siyang makipag-inuman. Oy, paano Basilio? Bakit ka kukuha ng 1 bote ng beer hindi ka naman nakapag-ambag sa inuman? Dahil biro lang pare. Hindi ko maiwasang mapikon dahil sa sinabing yun ni Noel. Hindi ko alam kung nagbibiro lang ba siya o nambabara. Pero nakakarindi yun pakinggan para sa akin. Hindi ko tuloy maiwasang magalit at mainggit sa kanya. Selos na selos ako sa kaswertihan niya. Napaismid na lamang ako bago umalis doon. Dumiretso na lamang sa bahay.
Narinig ko pa nga ang tawanan nila kaya mas lalo ako nakaramdam ng pagkainis. Nang makabalik ako sa bahay ay sinalubong ako ng asawa ko ng bill ng kuryente kaya mas lalong nasira ang araw ko. Ay nako Basilio, kung hindi lang kita asawa malamang matagal na kitang pinabarang. Barang? Tama kay Melda. Yan ang solusyon. Barang, tama. Papabarang ko siya. Gaganti ako sa kanya. Ha? Anong pinagsasabi mo? Wala. Sige na, mamaya na lang tayo mag-usap. Magpapahinga muna ako. Hindi ko na rin noon pinansin ng asawa ko. Nilagpasan ko siya at dumiretso ako sa kwarto namin. Pinag-isipan ko talaga ng mabuti ang gagawin ko noon. Bumalik sa isipan ko ang mga swerteng nangyari sa buhay ni Noel. Hindi ko mapigilang makaramdam ng inggit at labis na pagkaselos kaya napagpasyan kong ipapabarang ko na lamang siya. Nang sumunod na araw, kagaya ng palaging nakagawian ay maaga akong pumasok sa pinagtatrabahuhan ko. Nakasalubong ko pa si paring Noel na pauwi sa kanila. Marami itong dala kaya hula ko nanggaling ito sa palengke. Napangiti pa nga ito sa akin, ngunit hindi ko na lamang siya pinansin pa. Nang makarating ako sa construction site, ay sakto namang nakita ko ang isa sa mga lapit kong kaibigan at katrabaho. Abala ito sa pagbubungkal. Kaagad akong lumapit sa kanya at bahagya ko pa siyang tinapik sa balikat. O Basilio, dito ka na pala. May tatanong sana ako sa iyo Mukhang seryosong tanong mo Ano yun? Ano kasi? May kilala ka bang mambabarang? Oo. Sa tandang ading doon sa kabilang baryo. Kilalang mambabarang yun. Ilang beses ko na rin narinig na maraming tao na ang binarang noon. Ganun ba? Sige, salamat. Bakit mo pala natanong? Kasi narinig ko na may mga nabiktima raw ng barang sa lugar natin. Nagtaka lang ako kung sino ang maaaring gumawa nun. Paano pare? May pupuntahan muna ako Bukas na lang ako magtatrabaho pasabi kay Foreman. Hindi ko na hinintay pa noon si paring Isko na makapagsalita. Dahil kaagad akong tumakbo palayo sa construction site. Nang araw din yun ay kaagad ako nagtungo sa kabilang baryo. Hinanap ko ang kinaroroonan ni Tandang Anding. Hindi naman ako nahirapan sa paghahanap sa kanya dahil tanyag ang pangalan niya doon sa lugar. Ano ba ang pakay mo? Marami na ako nababalitaan tungkol sa'yo. Sabi nila, isa ka raw mahusay na mambabarang. Kailangan ko ng tulong mo. Sige, sabihin mo, sino ang nais mong ipabarang? Ang kapitbahay ko. Napakayabang ng lalaking yon. Tulungan mo akong makaganti sa kanya, Tandang Ading. Barangin mo si Noel. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Hindi ka ba magsisisi? Hindi. Barangin mo siya. Barangin mo si Noel at gagawin ko ang lahat kahit ano pa magiging kapalit. Kung ganoon, sige. Isang nakakakilabot ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tandang Anding. At ng araw ding iyon ay kaagad siyang nagsagawa ng ritual. Wala akong larawan ni Noel. Kaya naman buong pangalan at kaarawan niya ang ginamit namin sa pambabarang. Hindi ko alam kung epektibo ba yun, pero kinakabahan talaga ako ng mga sandaling yun. Matapos isagawa ang pambabarang, saka ako nagbayad sa kanya. Hindi naman ganun kalakihan ang halaga na binayad ko. Magaan ang pakiramdam ko noong umalis ako sa bahay ng matandang mambabarang. Napadaan pa nga ako sa palengke at bumili ng isda para pang ulam namin ng pamilya ko. Matapos ng araw na iyon, wala namang kakaibang nangyari. Ilang beses ko pa siyang nakikita na nakikipag-inuman sa harapan ng kanilang bahay. Kaya naisip ko na baka niloloko lang ako na matandang mambabarang. Ngunit makalipas ang 4 na araw, bigla na lamang hindi nagpakita si Noel. Isang araw ay nakasalubong ko ang asawa niya. Kaya agad ko itong nilapitan. O Mare, si Noel nasaan? Matagal ko na siyang hindi nakikita. Si Noel ba?
Tinamaan siya ng malubhang karamdaman. Talaga namang napakasama ng karamdaman ng asawa ko. Bigla na lamang siyang tinubuan ng maraming pigsa sa katawan. Ilang beses din siyang sumuka ng dugo at may kasama pang langaw. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nakakalungkot naman na nangyari kay pare. Pero malalampasan nyo rin yan. Paano mare, mauna na ako May pupuntahan pa kasi ako. Aaminin ko. Nang mabalitaan ko ang tungkol sa sinapit ni paring Noel, nakaramdam ako ng tuwa dahil kahit papaano, nakaganti ako sa kanya. Pakiramdam ko ay biglang nabawasan ang nararamdaman kong selos at inggit sa kanya. Bigla akong nakampante noon. Ngunit makalipas ang ilang araw, bigla na lamang tinamaan ng malubhang karamdaman ang anak kong si Leo. Inapoy ng lagnat si Leo, ngunit sobrang lamig ng kanyang mga kamay at paa. Nanginginig din siya at labis na namumutla. Paneri ng pagsuka niya at napansin ko may kasama yung dugo, kaya kaagad ko siyang sinugod sa malapit na pagamutan. Nang dalhin ko si Leo sa ospital, mas lalo pang lumala ang kalagayan niya at tumagal pa yun ng ilang araw. Sa maikling panahon ay malaki ang pinagbago ng katawan ng anak ko. Tila naging walis tingting na ito sa sobrang payat. Namamaga ang buong katawan at tinubuan ng maraming bukol. Unti-unti ring naglalagas ang kanyang buhok at lumulobo ang kanyang tiyan. Panay rin ang pagsuka niya ng dugo. Kaya agad kong naisip na humingi na lamang ako ng tulong sa kakilala naming albularyo na si Mang Kulas. Mang Kulas, ano bang nangyayari sa anak ko? Basilio, kung hindi ako nagkakamali, marahil ay may tao kang ipinabarang at ngayon ay ibinalik na nila ang barang sa iyo. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi sa iyo bumalik, kundi sa anak mo. Paano nangyari yun? Paano nila magagawa yun? Marahil ay humingi sila ng tulong sa isang mahusay na manggagamot. Ngayon tuluyan ang nakaalis sa katawan ng taong pinabarang mo ang sumpa at bumanda na ang barang sa katawan ng anak mo. Ikinalulungkot ko, ngunit wala na tayong ibang magagawa. Maaari niya itong ikamatay. Walang sino man ang maaaring makapigil sa sumpa ng barang na ibinalik. Diyos ko, patawarin mo ko, Diyos ko. Ano ba itong nagawa ko? Ang anak ko. Sobrang bigat at sakit ng naramdaman ko ng mga sandaling yon. Pakiramdam ko ay sinaksak ako ng libu-libong patalim dahil sa mga nangyayari sa anak ko. Halos hindi ko lubos maisip na ang maling ginawa ko ay babalik hindi sa akin, kundi sa mismong anak ko. Sobra ako nagsisisi noon at takot na takot ako sa maaaring mangyari. Makaraan ng 2 araw ay dumating ang araw na kinakatakutan ko. Namatay ang anak ko. Namatay siyang labis na nagdusa dahil sa mga kasamaan at pagkakamaling nagawa ko. Labis ako nagsisisi noon at sinisisi ko ang aking sarili dahil sa mapait na sinapit ng bugtong kong anak. Samantalang nabalitaan ko naman na gumaling na raw si Noel sa kanyang karamdaman at unti-unti na rin itong nakabangon. Naisip ko noon na kahit na sa bingit ng kamatayan ay napakaswerte pa rin ni Noel. Pero kahit na ganoon, hindi na ako nagtanim pa ng sama ng loob sa kanya. Nagsisisi pa rin ako sa kasalanang nagawa ko at dahil sa pagkakamaling yon, nadamay pang inosenteng anak ko. Ngunit makaraan ng ilang araw, nabalitaan ko na lamang na hinuli ng mga pulis si Noel at ikinulong. Pare, nabalitaan mo ba ang nangyari kay Noel? Nahuli siya ng mga pulis kahapon. Kulong! Bakit naman? Noong nakaraang buwan, nasangkot pala siya sa nakawan sa isang pabrika. Kasama siya sa mga sospek na nagnanakaw ng salapi sa pabrika. Nalaman ko rin na hindi pala totoong nananalo siya sa sugalan. Dahil ang totoo niyan, ninanakaw lang niya ang mga perang pinapakita at pinagyayabang niya sa atin. Yung asawa naman niya ayon, sumama na sa ibang lalaki. Yun ang kamalasang sinapit ng pamilya ni paring Noel. Halos hindi ako makapaniwala noon sa aking mga narinig. Hindi ko lubos akalain na ang taong pinagsisilosan at kinaiinggitan ko
ay nagbabalot kayo lamang pala. Hindi ko lubos akalain na ang mga bagay na pinagsisilosan ko ay nanggaling pala sa pagnanakaw. Mas lalo ako nagsisisi noon at halos hindi ko matanggap na dahil lang sa pagsiselos at inggit ko, ay nasawi pa ang nag-iisa kong anak. Dahil doon, Sir Paul, naghiwalay kami ng asawa ko. Lalo pa nang inamin ko sa kanya ang lahat, halos patayin niya ako. Ako naman, hinihintay ko na lang nasaksakin niya ako. Pero hindi niya ginawa. Hanggang sa mga panahon na ito, Sir Paul, mag-isa pa rin ako. Pinagsisisihan ang nangyari sa akin noong nakaraan. Ilang ulit kong kinitilang buhay ko. Pero sa hindi ko malamang dahilan, may nangyayaring mga bagay na nagpapaulot dito. Anak, patawarin mo ako sa nagawa ko sa iyo. Patawarin mo ako sa mga may inggit at selos. Piliin yung puksain ito.